You're here! You're here! Saan na naman yan sila dalahin? Papunta nga ni kami ngayon mga Jai sa Makati City. Dahil nga may business meeting si Daddy, sinama niya kami. 2 days and 2 nights nga kami mag-i-stay dito mga mare ko. Sa Bel Air Soho Hotel Makati. Ang ate naman ang pag-pronounce niyan siya. Tingnan mo kung gaano kabait ang staff dito sa Soho Hotel Bel Air mga Jai. Tinulungan na kami na iangat ang mga gamit natin. Oo. Ayan, shout out po sa'yo Kuya Nice. Thank you kaayo. Pagkadating nga namin ay talagang gusto ko lang maligo at matulog. Kasi nga ang sakit ng ulo ko, be. Hindi ako sanay sa biyahe-biyahe kaya nasusuka ang babae. At saka be, ang aga namin nagising. 5 AM ang pick up time namin pero 4:30 pa lang ay nasundo na kami agad. Kaya tingnan mo naman ang pagmumukha niyan. Hindi na nakapag-ayos-ayos talaga. Nag-ipit na lang yan siya. Naghilamos, toothbrush. Okay na yan siya. Pero napansin ko mga Jai, mas maganda pala talaga ako no pag wala akong make-up. Order lang pala muna kami ng McDo kay gutom na talaga ang babae. Paano ba naman mga Jai kay dede ng dede ang aking junakis? Kahit anong ikain ko talaga namang magugutom ako mayat maya. Tingnan mo naman yan siya. Pati buto talaga na may ngangat-ngatin. Manang-mana sa kanyang mamala. Mahilig sa buto-buto. Habang naghihintay nga kami ng alas 13, ito si Daddy pinapanood ang vlog ko sa YouTube. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook account, ay mag-follow at mag-subscribe ka na. Baka isa ka sa 5 mananalo ng 100 pesos. Anyways, maiiwan nga pala kami dito ni Kowa sa hotel dahil nga magbi-meeting na si Daddy. Dalawa nga kasi yung pagmi-meetingan niya. Today, dito sa Makati and the next day, sa Taguig naman. Actually, hindi naman talaga dapat kami sasama ni Kowa. Ang kaso nga sabi ni Daddy, sumama na lang kami. At itong bata na to, wala pang 5 minutong nakakaalis ang daddy niya, putok agad ang labi. Dahil nga chinalasan ko siya, bigla siyang tumakbo at nadapa. Ayan, putok ang labi. Kamot ulo na lang talaga. Mga bandang alas 8 na nga lang nga nakauwi si Daddy. Kaya nga gutom na ako at nagpa-order na lang talaga ako kay Daddy ng Chinese food. Because crave na talaga ako sa Chinese food. So for tagal ko nang hindi nakakain ng Chinese food. At again, after a night, lagapak ang mag-ama, tulog na tulog. At ito nga date na namin sa Makati mga Jai. Kaya ginising ko na si Daddy dahil gutom na ako at gusto ko nang kumain. Nakahiga pa nga rin si Daddy kaya nga ako ay maghihilamos na para nga makalarga na agad-agad. At mga alas 12 nga may pupuntahan na rin kami. Bago nga kami lumabas ay nilinis ko nga muna itong mga pinagkainan namin kagabi para nga hindi makalat dito. Ang baby ko kaya talaga namang tuwang-tuwa napakagwapo, manang-mana sa ina. Charis. 7 AM pa nga lang dyan mga Jai. Pero sabi ko kay Daddy, bumaba na kami at gutom na ako kasi mamaya ay may pupuntahan pa kami. Dito nga lang pala kami kakain sa may Andox, katabi ng Sogo Hotel Makati mga Jai. Malapit lang nga nito sa hotel na pinag-i-stayan namin kaya nga nilakad lang namin. At habang sinusubuan ko nga si Kowa ay nakita niya talaga si Jollibee at kaya tinuturo niya. Nakita niya pa yun pagkalayo-layo pa nun ha. Anyways, after nga namin kumain ay pumunta kami dun sa binilhan namin dati ng bag. Kasi nga ni Be, nasira yung pinaglalagyan namin ng bag. Yung parang luggage bag ba. Pero pagdating namin mga Be, puro mga damit na lang ang tinda. Wala na daw stock ng luggage bag. Aray ka. Kaya nga sabi ko kay Daddy, umuwi na lang kami at bumalik sa hotel dahil nga maliligo pa kaming tatlo. Pero binilhan muna namin si Kowa ng mansanas at orange. Imagine dati pag pupunta kami dito ng Makati ni Daddy, kaming dalawa lang. Pero ngayon kasama na namin yung aming little one. Mga 12:30 nga ay sinundo na kami dito sa taas dahil nga aalis na nga kami mga Jai. Kaya nga hindi na ako nakapag-video kanina ng pag-prepare. Ayan nga si Ma'am Shenny, ang assistant ni Sir, ang nagsundo sa amin kanina sa taas. Dumaan nga muna kami dito sa may Ayala Mall Circuit Makati dahil nga kakain daw muna kami bago kami pumunta doon sa B1 and B2. Pinapili pa nga kami ni Sir kung saan daw kami magkakain pero sabi namin kahit saan kaya dito na lang kami sa buffet. Talaga naman nung dito kami kumain talaga namang namiss ko mga Chinese food mga Jai. Pak! Tingnan mo naman ang mga pagkain yan dyan siya. Kahit anong kunin mo yan dyan, be, libre yan siya. Hoy, hindi yan libre, be. Eat all you can nga dito mga Jai. Kaya nga yung mga kinuha ko, ayan, mushroom. Dahil favorite ko talaga yan siya. Talaga namang sulit talaga ang pagkain dito. Kaya ang sasarap ng mga makakain dito mga be. Ang bata gusto rin mag-chopstick. Talaga naman ang bata na yan. Kina mo naman ay ang takaw naman yan siya. Gustong gusto talaga niya ang broccoli mga Jai. Pero ito talaga ang pinakamas nagustuhan niya, ang ube.
Ay, Diyos mo, Marimar, ayaw na talaga niya ibigay sa akin. Nagwala pa yan siya. Umiyak-iyak pa yan siya. Pagkatapos nga namin kumain lahat, ay nagkahiwalay-hiwalay muna nga ni kami. Sabi nga ni sir, ay may 1 hour pa kami para maglibot dahil mamimili pa sila sa SNR. Hala, ang mukha ng babae, nai-stress kay nasa vacation pero nagtatrabaho pa rin yan siya. Ito nga't ayaw nang umalis. Gustong bumalik doon sa escalator. Binapawa. Kainaman kang bata ka. Oo. Ipinasok nga namin dito si Kowa sa Toys Rus o ay, basta yun, dyan. Pahirapan pa ako mag-pronounce nan. Ay, bahala na yan siya. Ewan ko ba dito sa aking anak kay puro stuffed toys man ang mapili niya. May gusto man siya yung suntok-suntok yung ano ba tawag doon, yung pang-boxing ba? Gloves nga ni. Pero hindi niya kinuha kaya yung teddy bear na lang ang kanyang binilibi. Siguro naisip ni Kowa, ay kay mahal man ito. Ito na lang stuffed toys para mura. Charis. Mag-fast forward na tayo mga Jay. And dito na nga si Daddy. Oh, nag-meeting na siya dyan siya. After ng meeting kay uwi na rin kami. Hindi na nga ni kami sumabay kay Sir dahil may meeting pa siya with other ano ba yun, yung magto-tournament doon. Kaya nag-grab na lang kami pabalik sa hotel. Pero dahil wala pa kami kain, nagbihis muna kami at pumunta doon sa may malapit na kainan dito sa may ramen something kaneme bayam. Sabi ko kasi kay Daddy, itry nga namin dito sa may Japanese restaurant. At ito be, nakita namin ang aming mga kaibigan na nakain man din dito. Kaya sabi namin, dito na lang din kami mag-upo. Susulitin na nga ni namin kay bukas mag-uwi na rin kami dahil nga ni may trabaho pa ako, hindi ako makafocus. Dapat nga ni December 5 pa ang uwi namin pero sabi ko kay Daddy, di, uwi na tayo kay may work pa man ko. Ang sakit sa bangs kaya hindi ko maasikaso dahil andito tayo. Alas 3 nga ni ay gumising na ako pero hindi naman talaga siya nakatulog ng maayos kay hintay-hintay niya ang oras. Habang tulog pa nga ni si Kowa tinan mo naman nag-smile-smile pa yan siya. Nag-asikaso na rin kami ni Daddy. Naligo naman na kami kagabing 3 kaya hindi ko na siya pinaliguan umaga. Akala ko nga ni B5 AM ang pick up pero 4:30 ulit ang pick up mga Zay kaya ayan hindi na nabihisan si Kowa. Nagbihis naman yan siya ng diaper pero yung damit hindi pinantulog lang naman yan siya. Pauwi naman na kami. By the way, kung hanggang dito ay pinapanood nyo pa rin ng aking video, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Baka ikaw na ang mapili namin sa 5 mananalo ng 100 pesos. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam!